What's up mga bro? Nagbabalik na naman ang silip at giya ni Boss Bro ngayong araw ng Sabado. Pero bago yan, balikan muna natin yung mga nanalong kabayo ngayong araw ng Biyernes. Simulan natin sa race 1 na imprensibong pagkapanalo na eskondido tapos yan talunin si Noble Touch for an upset. Dito naman sa race 2, kitang-kita natin kung gaano kagaling si Point of Gride pagkatapos yung bumandera ng napakalayo at tumapos ng merong 1.14. Dito naman sa race 3, kitang-kita rin ang ginawang upset ni Flywheel dito kina Parisian Life at Precise Move. Tingin ko maraming pa to si kabayo. Dito naman sa race 4, napakagaling ng ginawa ni Mayten sakay ni J.A. Gusi, bumawi ng pagkatalo nung Noble Touch niyang sakay. So dito na tayo sa race 5 na kung saan isang dehado na naman ang lumusot nung talunin ni Tenacity si Giselle Princess. Napakalayo din ng panalo nito, halos naiwan si Giselle Princess. So doon na tayo sa race 6. Ito, from start to finish, tinapos ni Oruti ang paghihirap ng lahat nung siya'y bumandera hanggang dulo. Sa race 7 naman, ipinakita ni King of Supokot yung kanyang galing matapos niyang talunin si Live Like an Angel. Isa ito sa nagpaganda ng winner take all natin ngayong araw mga bro. Sa last race, dyan makikita naman natin yung bakbakan ni Runway 10 at ni Sweet Damani. Isa't isa sila hanggang dulo pero tinapos yan ni Sweet Damani. Let's move on mga bro sa araw ng Sabado. Dito nga pala may ihinanda sa atin ang MetroTurf na 8 pakarera na kung saan yung ibang races dito ay makikita natin full gate. Kaya dito maaari may lumusot na dehado at maaari din naman malyamado. Pero tignan natin, dito matutulungan ko kayong makapili ng mga gusto nyong kabayo. Sisimulan natin yan sa race 1, start ng pick 5. Covers races 1 to 5 na merong 1-4 milyahe. So dito ang nakikita ko dito is walang iba kung hindi ang number 8 horse na si Otto Cruz na sasakyan ni Mr. Actually Pati Dilemma. Tingin ko dito lamang na lamang to dahil halos lahat to nakalaban niya na, tinalo niya na. Kaya sa akin palagay number 1, number 8 horse, sosolohin na natin yan, Otto Cruz. Dito nga pala i-upload ko yung huling takbo ni Otto Cruz, panoorin nyo mga bro. So dito mga bro makikita nyo yung laban ni Otto Cruz na kung saan talaga naman pinapahirapan siya ni Bloomington simula umpisa hanggang likuan yan. Matibay din si Bloomington dyan, pero tignan nyo kung gaano kalayo mananalo si Otto Cruz. Nandyan din pala si Freedom Day na tatakbo sa race 2. Nakalaban niya rin pala dyan sila Exemplary, si Go Emago, tsaka si Thunderstorm. So yan na, dyan na kinuha ni Otto Cruz sa likuan. Iwan na si Bloomington dyan. So dyan mananalo si Otto Cruz ng mga 12 lengths. At ang sisikundo pa dyan, hindi na si Bloomington kundi si Freedom Day. Yan, napakadami pa ng kabayo, kaya malalaman natin dito kung gaano siya kahusay. Move on na tayo sa ating race 2. Start ng WTA natin. Covers races 2 to 8 na kung saan makikita natin dyan yung number 7 horse na si Freedom Day na nakalaban na rin ni Otto Cruz. Tingin ko siya yung magdadala dito na magandang laban. Naglagay din ako ng panuporta dyan mga bro, itong numero 1 na si Rush at si Domino Effect. Tingin ko isa't isa lang to dito. Kayo magdagdag na lang kayo mga bro. Race 3 na tayo mga bro. Dito start naman ang ating pick 6. Covers races 3 to 8. Dito naman meron tayong 13 numbers with 14 horses.
Dito, ang first choice ko, syempre walang iba, yung number 13 na si Concrete Solution na sasakyan ni CM Pilapil. Maganda yung post position nito, makakarekta agad sa tabing balya to at kukuha ng unahan. Tingin ko naman na makakalaban niya itong si Han City. Wag lang itong mapahirapan gaya ng huling takbo na kung saan nasupot sa largahan kaya napahirapan. Tingin ko itong dalawang to yung magbibigay na magandang laban sa atin. Meron akong long shot dito sa race number 3 na to, yung numero 9 na si Manny or Bipani na sasakyan ni CS Pari Jr. Tingin ko siya yung magiging malaking upset dito mangyayari. Kaya wag niyong kakalimutang isama si Manny for Bipani. I-start na ng ating second pick 5, race 4. Dito, ang napupusuan ko at sosolohin ko tingin ko is si Neperure, yung number 8 horse na sasakyan ni K.E. Malapira, kabayo ng mga desena. Napaka-impressive win ng huling takbo nito. Marami pa si kabayo dito sa race 4. Kung mapapansin nyo, full gate tayo dyan. 14 horses ang tatakbo dyan, pero tingin ko kayang-kaya lahat yan ni Neperure dahil nung huling takbo nito marami pa siya. Tingin ko makakaulit pa to ng isang impressive win dito sa race 4. Race 5 na po tayo. Start ng ating pick 4, covers races 5 to 8. So dito, ang first choice ko is yung number 1 horse na si Style and Profile. Change jockey na to from RD Raquel. Ngayon, AB Serious na. Tingin ko kay AB Serious naman talagang magaling ito. Naalala ko lang ng huling takbo nito, tinalo nito si Wolf 359. Tsaka sila More Than a Mule na kung saan diado pa siya ron. So dito, siya ang nakikita kong pampremera. Ang second choice ko naman po dito is yung numero 9 na Top Star. Galing din sa panalo ito. Impresibo rin yung pagkabandera nito na sasakyan ni A.R. Ramos. Makauna lang ito. Tingin ko kayang-kayang tumapos din ito. May pang long shot nga pala ako dito mga bro. Number 11 horse na si Corolisa na sasakyan ni JR De Ocampo. Ayan, may nagbulong lang sa atin na isama daw natin dahil baka makadihado. Talaga namang dihado siya dito pag nakalusot. Kaya kayo mga bro, magdagdag na lang kayo dyan sa race 5 dahil full gate yan. Anybody's race. Lahat pwedeng manalo. So nandito na nga tayo sa race 6. Another almost full gate na naman. 13 horses but 12 betting options lang tayo dito. Dito ang nakikita kong pwedeng manalo at sosolohin ko na rin to mga bro is yung number 2 horse na si Lady Bagred. Nagsilbing batak lang to nung huling takbo, pero ngayon tingin ko kakayanin niya naman to. Madaming de bandera dito, pero tingin ko siya nakasunod lang yan. Kung gusto niyo naman ng panuporta mga bro, pwede nyo i-considera dyan yung number 7 na si King Wash Popcorn. Sama nyo na rin sa pagpipilian nyo si Yabadabadur dahil nanalo rin to nung huling takbo niya. Kalaban nga lang nun sila Lightning Bolt. So yun, ako sosolohin ko yan dyan si Lady Bagred. Race number 7 na tayo mga bro. Ang first choice ko dito yung sasakyan ni Saddam Pilapil na number 2 horse si Ginger Cat. Naalala ko lang huling takbo nito mga bro, nung kinalaban niya yung mabibigat na kabayo na sila Phil de Bern tsaka si Madre Taberna. Alam ko panlima lang siya ron pero mabibigat yung laban na yun. Mataas na grupo yun. And yung last run nito, bigla lang tong biniyahe. Pero ngayon tingin ko kayang-kaya niya na yung grupo na to. Kung naghahanap naman kayo ng pang suporta, nandyan naman ang number 6 horse na si Believe in Me na magdadala ng bandera. Kung sakali mapabayaan, kayang tumapos nito. Huwag nyo na ring iwan si Gojigo mga bro dahil baka isa likwat yan dyan. And we are down to our last race, race number 8. Dito, another full gate na naman.
pero with 12 betting options lang. Ang nakikita ko naman dito na pwedeng magdala ng bandera is yung si Top Feeling at si The Best of My Love. So sila na rin yung first choice ko dyan. So nakikitaan ko lang dyan na pwedeng panuporta is yung number 12 na Brown Pirate na sasakyan ni JL Lazaro. Galing din yan sa impressive win. Ang ganda ng pagkapanalo niya ng huling laban. So, pwede nyo rin dyan isama yung number 14 horse na si Exalted. Sasakyan ni PM Caballejo. Maganda lang yung post position. Baka makapwesto ng maganda at makauna. Pwedeng tumapos yan mga bro. At iyan na nga po, muli nyo na naman natunghayan ang isa na naman pong silip at giya ni Boss Bro. Muli mga bro, ako ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating munting channel. Dumarami na po tayo. Patuloy lang po sa pag-like, share, and subscribe sa ating mini channel. So naway dumami pa tayo upang marami pa tayong matulungan na bayang karerista. Mga boss bro, pwede po kayong mag-comment dyan ng inyong pa-shoutout. Next giya po natin ay pwede po natin kayong i-shoutout kung saan man po kayong lugar at kung sino man po yung mga gusto nyong i-shoutout. Muli, maraming salamat.